Tito Sen, tinupad agad ang pangako sa lahat, Itbulaga mas marami pang matutulungan ngayon. Itbulaga, nagpasalamat sa lahat. Sugod Mall ng Itbulaga sa Cavite, dinumog ng mga tao, at pinagkaguluhan ang mga Dabark ads. Ngayong Miyerkules May 14, 2025, ay sa segment pa lang na Perifi, ay pasabog na nga agad ang mga nangyari, dahil hindi nga ang mga singing queens ang nakasama dito ng mga Dabark ads, dahil ang unang ang lumabas dito para mag-cut ng card, ay si Mayor Jose. At ang mga pagpipilian naman, para sa mga may hawak na cards, ay ang mga Foreignoy Grand Finalists. Sa segment naman na Sugod Mall mga kapatid, ay sumugod naman sa malamig ang mga Dabark ads sa Robinsons Mall Dasmariñas, Cavite. Nauna na rin ngang makikita sa TVJ FB page. Na talaga namang hinangaan din nga ng marami, ang ginawang pasabog ding prod number dito ng mga singing queens. Pero, hindi nga lang yan, dahil talaga namang muling pinagkaguluhan ang mga Dabark ads natin dito, sa pagpasok pa lang nila sa mall. Na kung saan ay makikita nga ang dami ng tao, at kung gaano pinagkaguluhan ang mga Dabark ads dito, na sila Paulo, Wally, Ryan at Miles. Na isa nga lang sa mga segments ng Itbulaga, na kung saan ay makikita nga kung gaano kalakas ang hatak nito sa tao. Dahil makikita nga dito, kung gaano kadami ang mga nanood sa Sugod Mall ng Itbulaga, sa Robinsons Dasma Cavite, na talaga namang dinumog ng mga Caviteño para makisaya. Ngayong Miyerkules din nga, ay muling nakasama ng mga Dabark ads si Arbony Gabriel sa Itbulaga. At muli ding napanood ang kulitang Ian Red at RB. Hindi nga lang yan, dahil ngayon pa nga lang, ay kaabang-abang na agad ang mangyayaring Grand Finals ng Foreignoy The Fam Invasion. Na mapapanood na nga sa Sabado May 17, 2025. At ganun na rin nga, kung sino-sino ang mga naimbitahan ng Itbulaga, para maging mga judges dito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Ngayong Miyerkules din naman, ay nagpasalamat din mula Batanes hanggang Jolo, si Bossing, ang mga Dabark ads, at ang buong Itbulaga kasama si Tito Sen, sa lahat ng mga nagtiwala, syempre noong nangyaring botohan. Na kung saan, ay kinongratulate din ni Bossing ang lahat ng mga nanalo sa eleksyon. At kinongratulate din ng mga Dabark ads, at syempre ni Min si Kong Arjo. Samantala, tinupad nga agad ni Tito Sen ang kanyang pangako sa lahat.
na kung saan ay mas marami pa nga siyang matutulungan ngayon. Matatandaang, noong Sabado pa lang May 10, 2025, ay kahit nga hindi nagpakilala, ay nagpaabot ng tulong si Tito Sen sa isa sa mga nabunot ni Bossing para sa mabilis na operasyon at gamutan nito. Na syempre, ay kahit nga hindi pinaalam ni Bossing kung sino ito, ay inulan agad ng papuri si Tito Sen, mula sa mga netizens na nag-comment sa YouTube livestream ng Itbulaga noong Sabado, dahil alam naman nga ng lahat na si Tito Sen ito. Na napag-usapan na rin natin. Pero, ngayon nga, ay tinupad agad ni Tito Sen ang kanyang pangako sa lahat, na matatandaang, sa campaign ads ni Tito Sen, ay isa nga sa sinabi at ipinangako niya dito, ay kung makakabalik daw siya sa Senado, ay hindi niya daw tatanggapin ang kanyang sweldo ng 6 na taon, dahil gagamitin niya daw ito, para itulong sa pag-aaral ng mga estudyante. Pero, ngayon pa nga lang, ay talaga namang tinupad na agad ni Tito Sen, ang kanyang pangako sa mga Dabark ads, at mga estudyante, patungkol nga sa hindi nito pagtanggap sa kanyang sweldo ng 6 na taon, dahil pinaghahandaan na nga niya ito ngayon pa lang. Sa katunayan nga, ay noon palang May 13, sa kanyang interview sa Bilang Pilipino 2025 special coverage ng TV5, ay napag-usapan na ito sa kanyang interview dito. Dito nga, ay natanong dito si Tito Sen, kung tuloy pa daw ba ang sinabi niya, patungkol sa hindi niya pagtanggap sa kanyang sweldo para itulong sa iba. Na kung saan, ay ayon nga kay Tito Sen, ay basta daw na ipangako na niya, ay siguradong gagawin niya daw ito. Sa katunayan nga, ay ayon kay Tito Sen sa kanyang interview, ay nagse-set up na daw siya ng grupo na mula sa TVJ Production, para sa gagawin niyang pagbibigay ng kanyang sweldo buwan-buwan, sa mga mahihirap na estudyante, para sa kanilang pag-aaral. Dagdag pa nga dito ni Tito Sen, dahil ang TVJ Production daw ang magaling patungkol dito, lalo na pagdating sa mga nangangailangan. Hindi nga lang yan, dahil ayon pa rin kay Tito Sen, na hindi nga lang daw ang mga estudyanteng nag-aaral sa public, ang matutulungan niya sa gagawin niyang ito, kundi maging sa mga nag-aaral din sa private. Na malaking tulong nga para makatapos sila sa pag-aaral. Kumbaga, ay parang sa e-best scholars lang ng Itbulaga, na buwan-buwan din, ay nakakatanggap sila ng tulong mula sa Itbulaga. Pero, dito nga, ay mas marami pang matutulungan dito si Tito Sen. Na paniguradong malaking tulong sa mga estudyante para makatapos sila ng pag-aaral, at malaking tulong din para sa pag-abot nila sa kanilang mga pangarap. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?